Sinita ni Vice President Sara Duterte ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng scam. Sa pambihirang pagkakataon, sang-ayon si Yusek Claire Castro na hindi tama ang paggamit ng salitang mastermind. Pero may buwelta rin ang palasyo, partikular sa mga flood control projects sa Davao City. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. To testify on that. Why do I say that, Your Honor? Scam at mastermind. Yan ang diretsang tawag ng prosekusyon sa kung paanong ginastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. We, the prosecution, we just want to call a spade a spade. To us, it was a scam, and a scam that was masterminded by the Vice President. Sa isang punto, tinawag ng testigo na brat si VP Sara. Pinalagan niya ng bise. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng ganyang mga madramang salita. Ang pang-iinsulto ay patunay umano ng mahinang argumento o ebidensya. Natanong din tungkol dyan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. pero in fairness naman, maging si Castro, hindi pabor sa paggamit ng salitang mastermind. Ang salitang mastermind, definitely it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. For me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Hindi lang yan ang banat ni VP Sara sa kanyang inilabas na statement. Aniya, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang prioridad daw ng administrasyon ang impeachment, ang paghahati-hati ng 2027 budget at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto. Bagay na hindi pinalampas ng Malacanang. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Lubog daw sa baha ang lungsod ni VP Sara kung saan ang mga kapatid niya ang mayor at congressman. Ayon pa sa palasyo, hindi lang yan dahil sa ulan, kundi dahil 10 taon nang walang dredging sa lugar. Kaya inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Tizon na ayusin ang problema. At kung pananagutan ang pag-uusapan, Nagsalita na rin po si Ombudsman Noying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking po dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. nauna nang bumuelta si Congressman Paulo Duterte sa pagtawag ng ombudsman sa Davao City bilang epicenter ng flood control projects. Sana raw, huwag padalos-dalos si Remulla sa mga binibitiwan nitong salita at baka ikasira ito ng kredibilidad ng institusyon. Kung iimbestigahan daw ang Davao City flood control projects, dapat hindi lang sa panahon ni Pulong kundi pati nung Nograles pa ang kongresista. Wala raw dapat piliin at dapat walang exempted sa investigasyon. Sabay tanong ni Pulong, kamusta na yung investigasyon sa trillion pesos flood control project corruption mula 2023 hanggang kasalukuyan? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.